that we involve ourselves in Kim Pao business. We only want the best for Kimi. She deserves true happiness for she is good-hearted, open, and honest. God bless her. So maraming salamat sa komento, Ginang Virginia Guzman. Yes, naiintindihan ko po ang inyong kagustuhan for Chinita Princess. Ang gusto po ng lahat kay Kim, syempre, the best. And syempre yung hindi siya sasaktan, yung mamahalin siya ng sobra, unawaan at aalagaan po at dadamayan siya sa mga problemang kakaharapin pa niya sa kanyang buhay. Bilang mahal nga natin si Kim Chiu, ayaw natin ng mapagsamantalahan siyang muli ng mga tao po na nakapalibot sa kanya. Kaya naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung desisyon at komento ng mga Kim Pao fans na talaga namang all-out support kay Chinita Princess. Ang dami-dami na niyang pinagdaanan mga ka-Kim Pao. Panahon na para kay Chinita Princess, no, kasiyahan naman niya, yung ikakabuti naman niya, kasi talagang bugbog na po si Kim Chiu sa mga pasakit sa buhay. Kaya isang lalaki po ang deserve niya na kung saan ay mauunawaan siya, tutulungan siya sa kanyang mga problema, and syempre mamahalin ng tapat at wala pong pag-aalinlangan. Yan yung kagustuhan natin na lalaki for Chinita Princess. And sana si Paula Avellino na yan, mga ka-Kim Pao. We pray na si Paula Avellino na nga po yun dahil alam naman natin na very compatible sila and sana hanggang sa dulo na. So maraming salamat sa komento, Ginang Virginia Guzman. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. At ang next comment naman mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, Doris TV senior na ako kaya please lang hayaan na natin yung desisyon nilang dalawa kasi si Paulo ay maraming nagkaka-crush sa kanya. Tama kong mag-deny si Kim paminsan-minsan para di masira yung may gusto ng mangligaw sa kanya. There's di sa ayaw namin si Paulo. We like Paulo for Kimi, but di lang natin alam ang mangyayari sa susunod na taon. There's sabi ng anak ko, mas maraming fake news sa YouTube, sa TikTok o sa Google. Kaya huwag daw ako maniwala dito sa social media na binanggit ko kasi karamihan fake. Kaya di na kami maniniwala sa social media platform kasi karamihan fake. Sorry Ders for my comment. Happy holiday season of the year to all. Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. Tama naman po yung anak nyo. Sobrang dami talaga ditong fake news sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook at saan mang social media platforms. Talamak po yan, Ginang Norma Dayag. Kaya maging mapanuri, maging matalino sa papaniwalaan nyo po na mga mababasa at mapapanood nyo sa social media. Tungkol naman po sa pagtanggi ni Chinita Princess, mga ka-Kim Pao, alam naman natin na pinoprotektahan lang po ni Kim, ganun din po ni Paula Avellino, kung ano man po ang meron sa kanila ni Paula Avellino. Yan yung nakikita ko po, dahilan o rason sa pagdi-deny ng isang Chinita Princess. Kasi kahit i-deny naman niya nakikita naman ng lahat ng katotohanan base yan sa kinikilos nilang dalawa. Action speaks louder than words. Yun na lang po yung ating laging isa-isip. Okay? Mas nakikita at pinapaniwalaan natin yung mga action kesa sa sinasabi nila na taliwas naman. Diba? So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So ito na nga, pag-usapan na natin mga ka-Kim Pao ang mga topic na nakalap natin sa araw na to ng Martes. At ibabahagi ko unang-una sa inyo ito naging statement ni Kim Chiu sa kanyang vlog nung nakaraan. So ito po yung malinaw mga ka-Kim Pao. Sabi dito, life doesn't stop because of pain, because of betrayal. Life moves forward. In every battle, the Lord is teaching me something about faith, courage, and trusting His timing. None of this happened for nothing. Every tear, every challenge, every lesson had a reason. A lot may still happen, but even in uncertainty, I choose to see the light. I poured my heart, my faith, my soul into protecting this business. I fought for it,
And I will never let anyone put me down. So napakaganda ng kanyang naging statement mga kakimpaw. Talagang mababakas at mababanaag natin dito sa statement niya na sobrang tatag niya mga kakimpaw sa kabila po ng mga pinagdadaanan niyang pagsubok ngayon. Sabi niya nga, I will never let anyone put me down. Tama yan, Chinita Princess. Makipaglaban ka, tayo mo ang bandera, Chinita Princess, and syempre, itayo mo ang katotohanan, 'di ba? Walang kadugo-kadugo, and syempre, doon tayo sa tama. Grabe mga kakimpaw yung paninindigan ng isang Chinita Princess. Matapang at madadag. Pero sa kabila po ng katapangan niya, kailangan niya pa rin po ng suporta na aalalay kay Kim Chu. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, ang tungkol dito sa nagsi-circulate sa mundo ng social media at kahapon ko pa to nababasa sa mga comment section sa bawat update natin mga kakimpaw, na ang Kim Pao daw next year bubuwagi na, papalitan na si Kim Chu sa piling ni Paolo Avellino, ni Nadine Lustre daw, at meron daw project si Paolo na ang kapartner ay si Nadine Lustre at hindi na daw si Chinita Princess. So yan yung mga nababasa natin kahit nasa X, sa Facebook, maging dito sa comment section. And eto nga, meron tayong na-screenshot mula ito kay Dinala Forteza. Sabi niya, Miss Grace, napapansin ko unti-unti nang binubuwag ang Kim Pao. Si Paulo nagtagal sa Ilocos at may project na hindi si Kim ang partner. Tapos may issue itinanggi ni Kim si Paulo. Pinaasa ba ni Paulo si Kim at Kim Pao fans? Kung kailan nakikita kay Kim na nahuhulog na loob ni Kim kay Paulo ay tsaka hindi agad bumalik sa Manila. May issue tuloy na atat daw si Kim kay Paulo. Nakakagalit, Miss Durs. Hindi ko po alam kung saan nagmumula ang mga balitang ito, mga kakimpaw. Dahil wala naman po ako nababalitaan na bubuwagi na si Kim and Paulo Avellino. Katunayan po niyan by next year, naka-line up na po ang kanilang project. Kaya nagtataka ako, bakit may project na hindi si Kim Chu ang kapartner? May katotohanan nga kaya ito? Bubuwagi na nga kaya ang tambalang Kim Pao? Sa tingin ko naman mga kakimpaw, hindi po ito mangyayari kasi ang ABS-CBN, maganda po yan mag-alaga ng mga love team. Pero ang hindi ko magets, bakit mayroong project si Paulo na hindi po si Chinita Princess ang kapartner? Anong nangyari? Sana po ay bigyang linaw ang tungkol dito kasi ang ibang mga fans nalulungkot at nasasaktan. Sa ngayon, wala pang malinaw at opisyal na pahayag na bobowagin o ititigil na ang tambalan ni Kim Chu at Paulo Avellino. Kaya kung tatanungin kung bobowagin na nga ba, ang pinakatamang sagot ay hindi pa masasabi. Narito ang ilang puntos para mas malinaw ang sitwasyon. Una, natural sa showbiz ang pag-ikot ng tambalan. Hindi ibig sabihin na kung tahimik o walang bagong proyekto sa ngayon ay tapos na agad ang isang pairing. Madalas, strategic break lang ito para hindi maumay ang audience at para makagawa rin sila ng individual projects. Ikalawa, malakas pa rin ang suporta ng fans sa Kim Pao. Sa social media, kapansin-pansin na may clamor pa rin para sa mga susunod na proyekto nila. Hanggat may audience demand, mahirap basta bitawan ng network ang isang tambalan. Ikatlo, parehong busy sina Kim at Paulo sa kani-kanilang career. Posibleng inuuna muna ang solo growth na sa katunayan ay nakakatulong pa nga para mas tumibay ang tambalan kapag muli silang pinagsama sa mas malaking proyekto. Ikaapat, hindi rin dapat ikabit agad ang personal issues o intriga bilang dahilan ng pagbuwag ng tambalan. Maraming on-screen pairs ang professional at nananatiling buo sa trabaho kahit may ingay sa paligid. Sa kabuuan, hindi pa ito ang katapusan ng Kim Chu-Paulo Avellino tandem. Mas tama sigurong sabihing nasa isang yugto lang sila ng pahinga o pag-aantabay sa tamang proyekto. Sa showbiz, madalas ang mga tambalang akala ng iba ay tapos na, pero mas bumabalik pa ng mas malakas. Para sa akin, ang balitang bobowagin na ang tambalang Kim Chu at Paulo Avellino ay dapat tanggapin ng may pag-iingat at tamang perspektibo. Una sa lahat, balita at espekulasyon pa lang ito, hindi kumpirmado. Sa showbiz, normal na may mga ganitong usap-usapan, lalo na kapag tahimik ang isang tambalalan o may mga fans na nagkakagulo. Hindi agad ibig sabihin nito na may problema o tapos na ang lahat. Madalas ang katahimikan ay paghahanda, hindi wakas. Ikalawa,
Kung sakaling magkaroon man ng desisyon ang management na pansamantalang i-pause o baguhin ang direksyon ng tambalan, hindi ito kabiguan. Bahagi ito ng paglago ng isang artista. Sina Kim at Paulo ay parehong may matibay na pangalan sa industriya. Kahit wala ang tambalan, kaya nilang tumayo sa sariling lakas. Ikatlo, mahalagang tandaan na ang tambalan ay trabaho, hindi obligasyon na panghabang buhay. Minsan, mas nagiging healthy para sa artist at sa fans ang pagkakaroon ng espasyo para maiwasan ang sobrang expectations, toxic fandom wars, at maling pagbibigay kahulugan sa bawat kilos nila. Ikaapat, kung titingnan sa mas positibong anggulo, kahit mawala man pansamantala ang Kim Pao, hindi nito binubura ang impact na nagawa ng tambalan nila. Nandoon na ang marka, alaala, at suporta ng fans, at yan ang hindi basta-basta nawawala. Sa kabuuan, masasabi kung hindi dapat katakutan o ikalungkot agad ang ganitong balita. Sa showbiz, maraming tambalan ang nawala, pero bumalik sa mas tamang panahon at mas solid na proyekto. Hanggat walang opisyal na pahayag, mas mainam na manatiling kalmado, suportahan sila bilang individual, at iwasan ang paghusga base lang sa chismis. Sa totoo lang, ang ganitong balita ay hindi na bago sa mundo ng showbiz, pero palagi pa rin itong nagdudulot ng matinding emosyon. Lalo na sa fans na talagang nakakita ng chemistry, respeto at lalim ng tambalan. Ang Kim Pao ay hindi lang basta pinagsama. Ramdam na marami na may natural na koneksyon sila sa pag-arte, sa paraan ng pakikitungo nila sa isa't isa, at sa maturity na ipinapakita nila on at off-screen. Kaya hindi maiwasan na masaktan at mag-alala ang fans kapag may lumalabas na balitang posibleng pagtatapos nito. Gayunpaman, mahalagang maging realistic at objective. Ang tambalan ay isang estratehiya ng industriya, hindi sukatan ng halaga ng isang artista. Kung sakaling magdesisyon ang management na baguhin ang direksyon, hindi ibig sabihin na may problema sina Kim at Paulo bilang tao o bilang magka-work partner. Minsan, ang pagbibigay ng pahinga sa isang tambalan ay paraan para maprotektahan ito, hindi para sirain. Kapag masyadong nasosobrahan ng exposure, nauuwi ito sa pagkasawa ng audience o kaya naman ay sobrang pressure sa mga artista. Isa rin sa mga dapat isaalang-alang ay ang epekto ng fandom culture. Sa dami ng emosyon, depensa at minsan ay bangayan ng fans, nagiging mabigat din ito sa mga artist. Ang love team na dapat sana'y nagbibigay saya ay nagiging pinagmumula ng stress, intriga at maling interpretasyon. Sa puntong ito, ang pagdistansya o pagbagal ng tambalan ay maaring isang malusog na hakbang para sa lahat. Kung pag-uusapan ng career, parehong nasa matatag na yugto sina Kim Chiu at Paulo Avellino. Si Kim ay patuloy na pinatutunayan ng versatility at tibay niya sa industriya. Samantalang si Paulo ay kilala sa lalim at kalidad ng kanyang mga ginagampanang papel. Kung pansamantala man silang magkahiwalay sa proyekto, mas lalo pa silang huhusay bilang individual. At kapag dumating ang tamang panahon na muling pagsamahin, mas magiging makabuluhan at mas mature ang pagbabalik. Sa huli, ang pinakamahalagang tandaan ay ito. Ang tunay na tambalan ay hindi nasisira ng katahimikan o pahinga. Nasusubok lang ito. Kung totoo ang chemistry at respeto, hindi ito basta mawawala dahil lang sa chismis o pansamantalang desisyon ng network. At kung sakaling hindi na talaga may balik sa dati, hindi rin nito mabubura ang mga alaala, inspirasyon at saya na ibigay ng Kim Pao sa kanilang mga taga-suporta. Kaya sa halip na pangunahan ng takot o galit, mas mainam na maghintay ng opisyal na pahayag. Suportahan sina Kim at Paulo bilang mga profesional at igalang ang anumang desisyong makabubuti sa kanilang career at personal na kapakanan. Sa showbiz, hindi lahat ng pamaalam ay wakas. Minsan, simula lang ito ng mas magandang kabanata. May ilang mahahalagang bagay pa na pwedeng idagdag sa balitang ito na madalas nakakaligtaan kapag masyadong emosyonal ang diskusyon. Una, ang papel ng network at teaming. Hindi lang artists ang nagdedesisyon kung itutuloy o ihinto ang isang tambalan. Mali ang papel ng network strategy, budget, genre trends, at market demand. Posibleng naghihintay lang sila ng mas malakas, mas akmang proyekto para sa Kim Pao kaysa piliting pagsamahin sa kwentong hindi swak. Minsan, ang pagbobuwag na sinasabi ng iba ay repackaging lang. Ikalawa, hindi lahat ng matagumpay na tambalan ay kailangang tuloy-tuloy. Maraming iconic pairings sa Philippine showbiz ang hindi araw-araw magkasama, pero mas tumatatak dahil bihira at pinaghandaan ang pagbabalik. Kung mangyari man ito sa Kim Pao, maari pa nga itong magpataas ng excitement at anticipation kapag muli silang pinagsama. Ikatlo, ang maturity ng tambalan. Ang Kim Chiu Paulo Avellino ay hindi kilig only, pairing.
Ang lakas nila ay nasa emosyon, lalim ng eksena at realism. Ibig sabihin, mas bagay sa kanila ang piling proyekto na may bigat kaysa sunod-sunod na palabas. Kaya kung tahimik man ngayon, posibleng pinoprotektahan ang kalidad ng tambalan. Ikaapat, responsibilidad din ng fans. Dagdag sa balita ang paalala ng sobrang pressure, pag-away ng fandoms at pagdidikta ng personal na buhay ng artista ay nakakasama sa kahit anong tambalan. Kung gusto talagang magtagal ang Kim Pao sa anyo man ng projects o respeto, kailangan din na mas mahinahong suporta mula sa fans. Ikalima, hindi nasusukat ang tagumpay sa tambalan lang. Ano man ang mangyari, ang mahalaga ay hindi nababawasan ang halaga ni Kim at Paulo bilang artista. Kung magkasama sila, bonus. Kung magkahiwalay, may kanya-kanyang ningning. At kung muli silang magsanib, mas buo, mas handa, mas may saysay. Sa kabuuan, ang dagdag sa balitang ito ay ang paalala na hindi lahat ng katahimikan ay negatibo at hindi lahat ng pagbabago ay masama. Minsan, ang pinakamagandang tambalan ay iyong binibigyan ng tamang oras, tamang proyekto at tamang distansya para mas tumagal at mas pahalagahan.